Pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Task Force on Canlaon Volcano upang talakayin ang long-term plan ng pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan ng mga biktima at komunidad na apektado sa pagputok ng Bulkang Canlaon noong Disyembre ng nakaraang taon. Sa isang sectoral meeting kaugnay ng Second Congressional Commission on Education Report, inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang funding request na nakalaan para sa pagtatayo ng Child Development Centers. Layo nitong mapabuti ang kalagayan ng mga bata, lalo na sa mga lugar na may limitadong access sa mga serbisyo. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon ng Rice Processing System 2 sa Isabela, isang proyektong magpapaunlad ng rice processing at post-harvest operations para sa benepisyo ng mga magsasaka sa lalawigan. Ang RPS-2 po, ang ibig sabihin po niya ay Rice Processing System. May kasama po itong mga dryers para po makater natin ang pangangailangan nating mga farmers sa kanilang post-harvest facilities. Napakalaki po nito kasi ang mangyayari po ito ay nagkikater ng 70,000 farmers dito sa Isabela, 36 municipalities at 66,000 hectares po ang kinikater nito. Napakahalaga po nito kasi kung sila ang magbebenta at magpaprocess ng kanilang pilas, ay meron po silang 30% additional income. Kami po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil sa patuloy na pagsuporta sa ganitong adhikain ng Department of Agriculture. Sa parehong araw, sinuri ni Pangulong Marcos Jr. ang gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ibinahagi niya na design flaw ang naging sanhi ng trahedya. Tiniyak ng Pangulo na prioridad ng pamahalaan ang agarang pagpapaayos sa nasirang tulay, kasabay ng pagpapalagot sa mga sangkot sa disenyo at ang pangangailangan ng monitoring ng mga sasakyan na dumadaan sa naturang tulay.
This occasion is very timely as we are zeroing in on healthcare and nutrition strategies that will sustain our country's development. I am therefore delighted to join in the 2024 National Nutrition Holdings Ceremony. Today, we honor and we celebrate the outstanding achievements of 23 local government units and 5 local nutrition focal points for their exceptional efforts in improving the nutrition situation in their places in their area. Congratulations to all the awardees. This is a moment for reflection, recognition, and a renewed determination in our pursuit of a stronger and healthy Bangladesh. While we have made significant progress, it cannot be denied. The Philippines continues to face complex nutritional challenges. Malnutrition exists at alarming levels across different stages of life throughout our country, and this has multifaceted effects. It has wrought deleterious effects on the cognitive development and the future of our children. It has contributed to our children falling behind in their education. We are taking urgent, decisive, and multi-sectoral action to address the problem. In line with our commitment to addressing malnutrition, we have launched several programs. I have directed the DILG to ensure that healthcare and nutrition are included as a priority indicator in our seal for good local government. I once again urge all local chief executives commit to providing a counterpart in national nutrition, especially for nutritionally addressed redundant powders for the first 1,000 days of life in human years. Investing in human capital is key to securing our nation's future. Therefore, let us intensify our commitment to breaking the cycle of intergenerational malnutrition by looking after the welfare of our people, especially. To our awardees, once again, we commend your dedication, your initiatives, and commitment to improve the lives of the most vulnerable in our society. Let the best practices that you have introduced in your respective community inspire others to create a ripple effect that will move out towards the Katiba, Noah, and Onsi. Peace. Meron tayo kasama natin dito job fair, meron tayong kadiwa doon sa labas. Ngayon, dinagdagan po natin ng medical vision. Andito lang po ako para tiyakin na maganda at maayos ang pagbigay ng mga benepisyo ng galing sa DSWD, ang tupad naman na galing sa DOLE, pati na ang pagbibigay ng trabaho. Alam niyo po, napaka-importante na makapag-matching ng trabaho. Kung ano yung kakayahan ng isang nais pagtrabaho, kailangan makahanap siya ng trabaho na bagay sa kanya. Ay ang hinahanap natin yung trabaho na tatagal, yung mga kapagbigay talaga ng magandang hanap buhay sa lahat ng mga lahat ng ating manggagawa. Para naman sila ay makapagbigay ng kaunting kinhawa sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya at sa kanilang komunidad. Ayan, yan mga hard on the spot natin. Kaya malaking pagkakataon po ito na dinadala namin sa taong bayan para naman magkaroon ng magandang trabaho ang ating mga ang hindi pa nakakahanap ng trabaho. Meron din tayong medical mission na nakapag konsulta na sila
sa 600, halos 600 plus na pasyente at patuloy yan dahil sa medical services. Alam naman po natin na napakahalaga para sa atin na ang ating kalusugan ay ligtas sa kahit na anong sakit at ligtas sa kung ano-ano mang karamdaman. Kaya't sinasabay na rin namin lahat po ng mga serbisyong ito na ibinibigay para sa taong bayan. This is a very important program in partnership with the Department of Social Welfare and Development. Alam naman natin na may time frame lang ang 4-piece program. Pero sa mga mag-exit na po o mag-graduate, andito po ang Department of Labor and Employment na willing mag-alalay sa Department of Social Welfare and Development para po doon sa daan o sa pintuan patungo sa paghahanap ng trabaho. Ang ino-offer po natin ay regular, stable at descending mga trabaho. Around 23 establishments po ang nandito ngayon, various job orders. Merong administrative staff, merong nasa construction, merong mga nasa field, at marami pa pong iba for skilled workers also. Pero gusto mo nating i-highlight dahil buwan ng kababaihan ito, this is also jobs for women. Alam din naman natin na masigasig talaga ang mga babaeng Bicolana na maghanap ng trabaho. Competitive po sila. Pwede po tayong maghikayat sa publiko na pumunta kasi open po ito para sa lahat. Although, ang primary beneficiaries po natin sa activity na ito ay ang ating exiting 4-piece. Meron tayong one-stop shop. Kami na mismo ang nag-invite sa ating mga one-stop shop agencies. Ito ay services na pinaprovide natin sa first-time job seekers. Instead of them going to NPI, going to BIR, going to SSS, PhilHealth, Pag-ibig, PSA, in-invite na natin nandito na. May one-stop shop na tayo dito. Pwede sila kumabit. At sa lahat na gustong lumabit sa mga ahensya ito para sa kanilang mga dokumento na pwedeng kulungan ng ahensya ito, pwede nila puntahan. Na-mobilize natin ay dito sa Camarines Sur. Pero dahil pinaba natin ang information sa lahat ng mga provincial offices ng DOLE at maaari din ang SWD ay binaba din itong information. So sa buong rehiyon na po, kasi po alam naman natin ang mga taga Bicol, pupunta ka ng Maynila para maghanap ng trabaho. Gusto natin buo ang pamilya. There are jobs available here in this area at pwedeng i-access ng ating mga job seekers. Ang ganda because we are mandated to reach out, no? Hindi na kailangan pumunta ang mga tao sa atin. Ang lakas ng claiming power ng tao ngayon. At dapat lang, no, sa kagaya namin, we consider ourselves public servant. So, utusan ng publiko. Kaya dapat lang na nandito kami para magsilbi at ibigay ang serbisyo na nararapat sa ating publiko. This is in partnership with the provincial government of Camarines Sur. Yung mga dental buds nila, and they have here 25 general practitioners who is assisting. Of course, meron din tayo from the Department of Health, yung mga specialist, yun ang commitment natin. So we have Derma, OB, Pedia, ENT, IM, yung internal medicine, OFTA, at saka yung mga dentist natin. No? Kung may nakita yung mga GPs of the province, then they will be referred for the specialist. Of course, we have medicines given by the province and also of the Department of Health. And we have also here counseling, yung sa nutrition, kaya nandito yung NNC. Paganda po kasi whole government ang approach. So may convergence na nandito yung PhilHealth natin, kasama pala natin yung PhilHealth. So isahan na kung ano ang kailangan ng isang individual na matutugunan nito. Pagtutulungan na ng different. Kaya holistic approach na yan. Meron pa pala kaming commodities na kumiligay sa province, yung sa DECE. We have already set net kasi as far as alam natin ngayon, pataas na naman yung dengue dope
sabi tag-init. However, kakapalipas pa lang ng tagulan, dapat ma-prevent ito. Nagpapasalamat kami sa ating pinamahal na presidente, no? Kasi sa ganitong paraan, no, marami ang natutulungan, lalong-lalo na po sa kalusugan. Kasi sa Bagong Pilipinas, bawat buhay ay talapa. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally sa Camarines Sur bilang pagpapakita ng matibay na suporta sa 12 senatorial slate ng administrasyon. Sa naturang pagtitipon, kasama ang mga Bicolano, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpili ng mga lider na may layuning makapagbigay ng sapat at kalidad na trabaho, handang magtaguyod ng kapayapaan sa bansa at may dedikasyong magtulungan para sa isang masagana at panatag na bukas para sa bawat Pilipino. Mainit na sinalubong ni Pangulong Marcos Jr. ang United Kingdom Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs sa isang courtesy call sa Palasyo ng Malacanang. Layon ng kanilang pagkikita na pagtibayan ang enhanced partnership sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom na inilunsad noong 2021 sa pamamagitan ng paglagda ng Joint Framework of the Enhanced Partnership. Tinalakay din nila ang mga usapin patungkol sa trade and investments, maritime, climate change at environment.